Magandang good morning mga kapatid, mga nasa Hong Kong at sa buong mundo, sa planetang Terra Air 2. Magandang araw po sa inyo o good morning. Okay, so pag-usapan natin ngayon ito, maisog. Ha? Grabe no, hakbang ng Maisog International, Hong Kong. Yan, so ito tinutulungan ko na ha, para hindi langawin. Pinopromote na po natin ng libre. Ha? So darating daw po doon ay si Bibi Gandang Hari. And then si The Kingmaker, Attorney Vic Rodriguez. And then si Boy Sampal, attorney na naman. Si Glenny. So, pag nakita ko si Ethel, sasampalin ko yan. Tapos, nung nalaman niya na maraming tao nga minumura siya, nagalit sa kanya, takbo kay Maharlika, hindi ko naman talaga gagawin yun eh. Nadulas lang yung dila ko eh. Grabe naman. Di ba? Tapos, darating daw po si Mr. Si Alan Troy. Yan, Alan Troy Rogando Sasot. Yan, at saka isa pang bakla, si Pebbles, yung kalbo. Yan, Pebbles Kunanan. Ito yung naka-pink. Yan. And then si Joey. Alam niyo, natatawa ako rito kay Joey. Ah, teka ha, pakita ko sa inyo. Saan na yung post na yun? OMG, na-delete ko pala. Anyway, puntahan natin sa ah, FB. Kayo saglit. Tingnan nyo ha. Tawa ako ng tawa rito kasi nagre-reflect ng alam nyo na, kaingotan ng pagiging isang DDS. Ba yung ginawa nito? Let me just pull this up. Hey, where are you? Okay. Teka. Okay, so eto na. Puntahan natin. Tingnan yung pinagagawa niya ha. Kung di ka ba naman talagang matatawa na ewan. Okay, so here we go. Sabi niya rito ha. Teka. Yan. Sa bandang ibaba, dito nakalagay si Joey D. Vivre or Viver or whatever. Okay. Sabi niya, itlog. Kinakantsawan niya po etong ah, resulta. No, nakalagay rito the smartest countries in physics. So based on International Physics Olympiad, gold medal achievement of all time, so ang Singapore ay pangwalo. Ang Pilipinas ay pang-63 at ang kulelat ay ang Myanmar. Then sinundan ng Myanmar sa hulihan, etong Brunei, and then pang-96, and then pang-77, Cambodia, ang Pilipinas pang-63. Okay. So sabi niya, itlog daw po. Yan, eto si Joey at si Badoy na namumula ang mata. Ngayon, sabi ko nga tignan ninyo ha, sino ba ang presidente dati? 'Di ba? Ang presidente dati si Duterte. So kinakantsawan niya si Digong. Hmm, anak ng baka. 'Di ba? Sa sobrang pagka-bitter sa planeta, eh hindi niya naisip na ang kanya na mismong tinitira ano na, si Digong na. Well, tama lang din naman, 'di ba? Kasi nga 'yun naman talagang katira-tira, 'di ba? Yung nakaraang administrasyon. Ano ba nangyari sa edukasyon natin, sa sistema ng edukasyon natin, 'di ba? Sablay na sablay. Tapos ito pa, yung first 2 years ng Marcos administration,
si VP Sara na kanilang, reyna o kanilang prinsesa, sorry, ang, DepEd Secretary. Ay naku. Ngayon, eto ho nakakatawa rito. Tignan niyo lupit ha, sabi rito, meron po silang entrance fee na nagkakahalaga ng ₱220. Ay hindi, ₱220 at ang, halaga po nitong, Hong Kong dollars na 'yan ay nasa ₱1,600 mahigit, kung di ako nagkakamali, 1,649 and 84 cents. Diyan sa ibaba, 'di ba? Ano 'to, parang tawag diyan, nanood ka na ng bigating concert diyan, 'di ba? Ng mga dating, sikat na ngayon ay laos na. So, yung laki naman laki naman pero ano naman daw po, unlimited naman daw po yung pagkain, only food raw 'yan, okey? Only food raw 'yan, 'to. Ayan, sabi rito, "We are ready. No worry, ang name tag ni Miss Sass." Talagang Miss, lalaki 'yan, tsaka si Pebbles, 'no, ginagawa na. Is coming too, dapat gano'n. Free yung t-shirt, printing lang po, okay. So, free t-shirt printing will be available too. Bring your own shirt. And then, Maiso gathering with unlimited foods and drinks. Naks, bakit naman? So, ang mangyayari po rito mga kapatid, simple lang, eh. So, yung mga homeless puwede na nilang imbitahin, 'di ba? Tapos merong, financier, ipagbabayad na lang yung ano, mga homeless para dumalo lang. Siyempre alaga naman ng Marcos loyalist doon sa Hong Kong, sumama, 'di ba? Ito nga yung, venue, 'no, mula 11:00 ng umaga hanggang 5:00 lang ng hapon, Starverse Restaurant and Lounge, 3rd floor ng Chim Sha Tsui Center, oo. Okey, tapos eto, I don't know kung nanonood ngayon sa'tin si Lori Fajardo. Andito ka ba, Lori? Ah, 'Yan, sabi niya unlimited foods and drinks tapos may entrance fee. O, bakit? 'Di ba? Eto pa, ginawang palabigasan, bakit daw? Mamaya malalaman niyo, may nag-comment dito, eh. Sabi ni Elizabeth, "Dito po ako sa Hong Kong pero hindi ko sasayangin ang ₱220 ko para sa walang kuwentang speech nila. Bakit doon ang venue? Is not that big. Hindi nga ba kalakihan yung lugar?" 'Di ba? Eto pa, sabi ni, Stephen, "Budol talaga, unlimited food and drinks tapos may entrance na ₱220. Mura lang naman pagkain diyan at drinks. Baka aabot lang ng ₱50, 'di ba?" Ito pa, "Walang hiyang 'yan, pati ba naman mga OFW pagkakaperahan." Oh, sabi niya, "Ang laki niyan." 'Di ba? So, mura lang daw pala, puwede na pala yung ₱50 pero 220 yung kanilang hinihingi. Tingnan natin yung lugar, yung venue. 'Yan, eto tiningnan ko 'to kanina, yung conversion sa ano, Google. 'Yan, ita-type niyo lang naman doon 220, HKD tapos, ₱2. 'Yan ay lumabas. Kaninang 1:12 ng tanghali. Alright, so rito po yung, building, 'no, pumunta tayo sa tapat. So, sa loob po niyan ang kanilang, pagdarausan, hindi po rito sa labas. Dahil bawal at magmumukha silang tanga, baka mahuli sila. Kasi siyempre 'di ba, yung speech nila is about anger, frustration nila sa gobyerno, 'di ba? Kasi hindi nangibabaw ang interes ni Digong. Okay, so ito po yung, loob ng Starverse, 'yan. Bongga. Maganda naman po yung lugar, 'di ba? Oh, 'yan. So, tipong ano, inuman na. So, bagay 'tong lugar, 'di ba, kung merong live band, pero ang mangyayari dito, dito nila idadaos yung mga speech nila ng paninira. Alam niyo masaya lang rito, kumbaga, pabor na pabor lamang ito do'n sa mga ano, sa mga
bumisita diyan, 'di ba, na ginastusan. Alam niyo sabi nga nung isang kausap ko kanina, na nasa Hong Kong, I believe that was, kahapon yata yun, that's, Lori Fajardo, na, hmm, ang laki ng budget ng mga 'to. Imagine ha, ilan yung mga vloggers na pupunta diyan, ilan yung mga tagapanira nila ng imahe ng pangulo at ng bansa, 'di ba, na pinasagot nila yung budget papunta diyan. Ba ang laki naman ng gastos para pumunta, magkano rin ang eroplano, back and forth, 'di ba? Tapos yung board and lodging pa nila. So talaga hong, paldo ang budget. Now, bakit po rito meron ng entrance? Simple lang naman 'yan, eh, kung bakit may entrance fee. Recently, hindi po nakapunta si Digong sa Pampanga, 'di ba? So, bakit hindi nakapunta ng Pampanga? Sino nakakaalala? Anong dahilan? Bakit hindi nakapunta ng Pampanga si Digong? So, iko-connect natin ito. Bakit merong $220 na entrance fee? Na yung halagang yan, eh napakalaking bagay na raw po yan, sabi ni Kabayan. Para sa isang OFW. 1,600 din ang halaga dyan. Di ba? Oh, walang pamasahe si Duterte. So, sasabihin nila rito, um, masyado na tayong nahahalata na masyadong bongga mayaman ang Mautogs Morales na well-funded ito. So, tapos total sinabi ni Tatay Diggs na wala siyang pamasahe kaya hindi siya nakarating ng Angeles, Pampanga, Morali na hindi tuloy na puno yung basketball court, na yung covered court, 'di ba, na ulan proof. Eh baka sabihin po nila rito, yung proceeds ng 220 ninyo ay ibibigay po natin kay Tatay Digong. 'Di ba? Bakit kasi hindi niyo pa sinama diyan? 'Di ba, para ano, sinagot niyo na yung pamasahe. Kayo naman nakakahiya tuloy, eh. Para namang sino sino bang maniniwalang walang pondong malaki 'yan, Diyos ko. Kami nga yung simpleng rally lamang po namin, diyan sa Liwasang Bonifacio. Yung isang rally, tapos ang resulta, 'di ba, isang buwan lang mahigit, eh, resigned si Sara, pinaalis ng pangulo. 'Di ba? Gumastos po kami, tanong niyo kina Mami Peng, mahigit 300,000. Galing po 'yun sa pinagsama-samang tulong ng mga OFWs, around the world. Gano'n lang kasimple yung rally na 'yun, 'di ba? Pero wala hong nagutom sa'min. Talagang 'yun ang siniguro ni Mami Peng, walang magugutom. Talagang yung pagkain bastante talaga, hmm, 'di ba? So, ito pa yung mga rally nila, ang lalaki ng mga equipments nila, although alam natin, yan ay provided naman ng, SMNI, 'di ba? Yung transportation cost nito, yung gasolina, 'di ba? Kahit papaano malaki yung gastos pa rin doon. Oh, tingnan niyo naman yung venue, ha. Ah, oh, pagka walang purple na ilaw, hmm, baka kakanta sila pagkatapos manira. Pero eto ho yung, mga pagkain, 'di ba? So kapagka kayo ho pumunta at hindi ito pinakain sa inyo, binigyan lang kayo ng cornic, tapos, donut, 'di ba? Bawiin niyo yung 220 kasi lugi kayo. Dapat, mga ganito ang, ise-serve sa inyo. 'Yan, naku grabe, 'di ba? Itsura pa lang mukhang masarap, hindi ko alam kung paano kainin 'yan, eh. Ganyan itsura. Eto bang mga 'to sama kakainin ko, 'di ba? O pipicturan ko na lang 'to. Ang ganda ng itsura, eh. I know this is asparagus and ano 'to, tomatoes, right? Tapos, alugbati, hmm, mukhang ano 'to, salmon. Oh, 'di ba? Ni-research ko pa 'yan, kung ano yung, isine-serve nilang pagkain. So, dapat ganyan. So, eto ba yung, pasok na 'to sa ano 'no, sa 220 ano, mm. Ito mga mushroom 'to, eh.
bigla ako nagutom, 'di ba? Okay, yeah, that's correct. Magkakaanib po ni Kibuloy ang mga tiyak na magsisipunta diyan. Kasi ang mga 'yan, kahit na anong isigaw sa kanila ni Kibuloy, "Bigay kayo, punta kayo ro'n." Puntahan yung mga 'yun, 'di ba? "Ibigay ninyo 'yan sa kingdom." Sila, yung nagtatrabaho para sa kingdom. Hmm. Oo, spinach tri-tip beef, 'di ba? And shoutout po dito kay DJ Byron. Yan, Music and Topic TV. Yan, isang gwapo na, magaling pa na political commentator. Tropa natin, nila Mami Peng, nila Go Philippines, yan. Tsaka nito ho ni ano ni Viesa Morales ni no Laitera. Yan. Sabi ni ano Ma'am Jo, 300 Hong Kong dollars na yung menu na yan. Nako, pag, nako, hindi pala pwede yun, no? Hindi pala pwedeng pang-unli yan. So, ano yung ibibigay nila rito? Eh, unli food raw po yun, 'di ba? Naku, so unli cake, gano'n? Tapos yung mga may edad na yung mga OFWs, so definitely hindi sila gano'n babanat ng Coke, Coke ng, cake tsaka coffee, 'no? Baka unli cornic, pulot-pulutan tapos, ano pa 'yan, bring your own, drinks. Anak ng baka. Sabi, "Sir JDV, ang buffet dito may 103 Hong Kong dollars lang, masasarap pa. Hindi ka nalugi." Kaya lang, hindi naman po pwede na 'di ba na yung, buffet na yun, yung mga pagkain dun sa mura dalhin nila dun sa venue. Oo. Excited na ako talagang ano, talagang, panoorin 'yan. Ano yung, yung pagkain lang, 'di ba? Papaano yun? Ah, okey, sige po. 'Yan, good afternoon po, lunch break. Mm. Clash 'yan, hindi kasya ang, $220, ₱220 Hong Kong dollars. Naku, paano kaya 'yun, 'di ba? Tama naman rin yung isa kanina nag-comment, sabi niya, "Hindi ko nasasayangin yung aking, 1/6, 'di ba, yung aking, ₱220 Hong Kong dollars para sa mga speeches nila na walang kuwenta." Ano ba naman ang maririnig mo ro'n? Si Bongbong Marcos bangag, 'pag nakita ko si FL sasampalin ko. O kinausap ni FL, supposed to be kasama ako ang COMELEC, o ano ngayon? Ay ang COMELEC ang, may-ari ng Smartmatic, o bakit kapagka kinausap ba mandadaya na agad ang ibig sabihin, 'di ba? Isa pa, wala naman sila sa posisyon doon, 'di ba? Alam niyo bobo rin talaga 'to si Glenn Chong, Tingnan niyo, ha, gustong palitawin ni Glenn Chong si FL ay nandaya, okey? Take note, nung campaign period, okey, parating niyo 'to sa mga Digonians na mga nakakausap ninyo lalo na yung nandiyan sa Hong Kong, na lalasunin ang kanilang isipan, tingnan ninyo, pa-analyze niyo sa kanila 'to. November 2021, November 14 ganyan, galit na galit si Duterte nang malaman niya na si VP Sara o si Sara, si Mayora ay nag-submit ng COC for VP, okey? At para kay PBBM siya magvi-VP. Okey, so galit na galit siya do'n. At do'n na sinabi niya sa interview ni Banat Bay na si BBM, may bagahe, may bagahe nga 'yan, yan, cocaine yan, 'di ba? Do'n niya 'yun sinimulan, 'di ba? So isipin ninyo, kung si Attorney Liza Marcos o sina PBBM, nakipagsabwatan sa ano, sa Smartmagic o sa Smartmatic, 'di ba? Ano tawag dito, saan sila kumuha ng lakas ng loob gawin 'yun? Usually ang nakakagawa lamang talaga diyan, yoong, nasa administrasyon, 'di ba? Sila lang talaga kasi lahat ng makinarya nasa kanila, yung, kontrol sa budget, lahat talaga. Ang, impluwensiya, ang puwersa, nandun sa nasa administrasyon. Kung nandaya, oh.
Kahit sabihin pa natin na, hindi naman papalag si Duterte diyan kasi yung anak kasama ni Marcos. Aba, kung isuplong ni Duterte 'yan, si BBM na, "Oh, eto nandadaya sila, kinausap ang ano, Smart Magic. Oh, nakarating sa'min at ito ang pruweba, nandaraya sila." Oh, di-disqualified si BBM, 'di ba? Oh, so sino ngayon ang tatakbo? Tuloy pa rin naman ang kandidatura ni Sara for Vice President. Hmm, 'di ba? Hindi naman maapektuhan 'yun. Oh, so yung kanyang paninira na hindi maganda laban kay PBBM bago pa magsimula ang campaign period ng 2022, eh, hindi niya na kailangan dagdagan kasi tanggal na sa karera kumbaga, 'di ba? Pinalayas na sa ring, ika nga. Oh, kaya yung sinasabi ni Glenn Chong, hindi niya na hindi na ano, hindi niya pinag-isipan ng maigi tapos hindi rin po ina-analyze nitong mga nakikinig sa kanya na tawag dito, na sablay etong sinasabi ni Glenn Chong na kinausap para mandaya. And again, mismo sa website mismo ng Smart Magic, yun nga nakita ni Takero doon, ay pupuwede namang makipag-usap. Kami rin naman, ang tagal ko na nagwa-watcher, sa dito sa aming barangay. Kapagka mag-eeleksyon, ng lokal at saka sa mga pambarangay, mismo ang COMELEC, kinakausap namin, oh, nakaka-meeting namin, 'di ba? Wala hong masama doon. At ang labo naman nung gano'n na porket kinausap lang sabihin mandadaya na. Isa pa, kung totoo 'yun at siya ay may taong may prinsipyo, bakit hindi niya agad inilabas, 'di ba? Kung kailan naubusan siya ng posisyon dahil walang tiwala sa kanya ang mag-asawa, eh, saka siya ngayon magngangaw-ngaw ng gano'n na, ayoko na 'yang posisyon na 'yan, maliit na sahod. Ilabas ko na 'tong narinig ko, nalaman ko. So, may naging epekto, 'di ba? Wala, hindi ko maipin. Ayan. So, paki-ano na lang, puwede naman siguro na type na lang ninyo www.youtube.com, then slash, and then yung at sign, and then one word, diretsahan tayo, and then dash M5C. Ba't may M5C pa? Try ko ngang i-ano, diretsahan tayo. Hindi pa nga siya nag-a-appear kapagka ano, sinearch lamang. Wala pa. So, after this live na lang, iko-comment ko na lang, okey, sa description para maano niyo. Okey, na-locate na raw, meron na raw. Okay, thank you, good job. Okay, ayun, maraming salamat, MI 27 and Ronald Manapol ng UAE, magandang, gabi. Vilma Belsonda, 'yan, thank you, 'di ba? So, para monetize siya kailangan niya maka-hit ng 1,000, um, 4,000 watts hours. So, nakaka-100 pa lang siya kasi baba kasi ng mga nanonood sa kanya, konti, Kaya kailangan niya talagang pumukpok. 'Yan kasi wala siyang ibang, source of income tapos marami siyang, iniindang sakit. Kaya nung na-meet po namin siya noon sa sa tawag dito, na-meet namin siya noon sa Malacanang, hirap siyang lumakad. So, meron siyang osteoarthritis sa kanyang, tuhod, tapos, enlarged prostate, tapos puso, may sakit din siya, yun, dami. Alright, so paano ba 'yan? Nakakadalawang oras na tayo ng huntahan. Buyers po muna, ha. Kita-kits ulit tayo bukas. Ayun, thank you, Nelson, sa pag-subscribe.
kay Mang Boyet. Okay, so God bless everyone. Ay, hindi pala. Ito po yung pang-closing natin. DDS ka ba? Yes ka ba? Ito ang mga Oo. palatandaan ng isang Duterte diehard supporter. Yan. So, available ito sa TikTok. Sa, tawag dito. Sana lang huwag tayong i-copyright. Nineno ko lang. Pero, sabi kasi ng isang, ano ba yun, Tamsky, Nyolo. Sana, sabi ng isang nag-comment kanina, sana laging i-play yan sa, sa mga live mo. Ano, nakita ko naman, it's funny. Talaga namang magandang i-play, katuwaan, tsaka para magising-gising din. Di ba? Eto ho DDS ka ba? DDS ka ba? Ito ang mga palatandaan ng isang Duterte diehard supporter o DDS. Impyerno kayo, magkita-kita tayo doon. Number 1, Tatay Digong ang tawag nila kay Duterte. Tatay, miss na mo siya. Kahit hindi naman sila na ang Oo tanging nga naman. pagkakapareho nila sa kanilang tatay ay mga mababaho ang bunganga, palamura at walang respeto sa kapwa. Putang ina ninyo. Nobody but nobody. Number 2, ang mga DDS ay may dugo makapili at mga taksil sa bayan. Itong mga DDS ay walang tunay na pagmamahal sa Pilipinas at gaya ng mga Duterte ay wala silang pakialam kung ang gawin ng China ang mga teritoryo ng Pilipinas. Gaya ng kanilang idol na si Digong, wala rin silang pakialam kung gawing probinsya ng China ang Pilipinas. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Di wala tayong problema. 庄主国家主席习近平 Number 3, mahilig sa fake news. Kahit anong balita ang isubo sa kanila basta't pabor sa mga Duterte, ay maniniwala sila kahit malinaw na ito ay kabaliktaran sa katotohanan. Sa TikTok, Facebook at YouTube, ang main source nila ng information at hindi sa mainstream news sources. Halimbawa, naniniwala sila na gumanda ang Pilipinas noong panahon ni Duterte. Hindi sila naniniwala na halos kalahati ng kasalukuyang utang ng Pilipinas ay inutang noong panahon niya at ngayon ay kailangang pagbayaran ng mga susunod na administrasyon kasama ang napakalaking interest. Number 4, mga utoto at mga may saltik sa utak. Lahat ng DDS ay followers ng mga bayarang vloggers at bloggers na gaya ni Trixie Angeles, Byron Cristobal alias Banat P, Claire Contreras alias Maharlika at Crisette Chu at kung sino-sino pa maaperon kay Duterte. Naniniwala sila sa pulveron video na ipinagkakalat ni Maharlika kahit ilang buwan na niya ipinangako na ilalabas pero wala naman. Number 5, aktibo sa SOCMED at marami ay binabayaran bilang troll. Saramihan sa mga DDS ay may mga multiple accounts na ginagamit upang man-troll sa Facebook. Yung mga hindi nababayaran ay walang kaalam-alam na naka-screenshot ang kanilang mga pro-Duterte comments at may namimingin para sa kanila. Number 6, mga mangmang at saradong utak. Karamihan sa mga DDS ay mga mangmang at kulang sa pinag-aralan kaya di marunong mag-analisa ng mga pangyayari sa kanilang paligid, lalo na sa mga usaping panlipunan. Basta raw pro-Duterte sila at wala silang pakialam kung wala naman talalang ambag ang mga Duterte sa kanilang grupo. Number 7, karamihan sa mga malalaking DDS ay mga manyakis at mga babae naman ay mga haliparot. Itong mga DDS na ito ay yung mga natutuwa pa pag nakikita ng mamanyak na mga babae si Digong ay yes mga kanot. Dito mo malalaman na walang respeto ang mga ito sa mga kababaihan at iniidolo nila ang mga kamanyakan ng kanilang poon. Halimbawa na nang itong si Senator Bato de la Rosa na mayanyak pa maasawa ni dating Senate President Mig Zubiri matapos itong patalsikin bilang Senate President. Ang mga babae naman ay mga tipo ni Mocha Uson at Claire Contreras alias Maharlika na ginagawang parausan ni Ligo. Ang 8, ang mga DDS ay bilib na bilib sa drug war ng kanilang tatay Digong at talagang in denial pa rin hanggang ngayon na napakarami pa ring mga adik kaya sa syudad ng Davao. Hindi sila naniniwala na puro pitsugin lang naman ang pinagpapatay ni Digong sa kanyang drug war at yung mga kalaban ng Davao Mafia na kinabibilangan ng kanyang mga bataan na sina Michael Yang, Lincoln Ong, Peter Lim, Sunny Uy at Charlie Tan at ang kanyang anak na si Paulo Duterte at kasosyo nitong si Glenn Escandor. At
Dahil nga DDS, hindi sila naniniwala na ang mga tone-toneladang shabu na nakumpiska sa warehouse ni Lincoln Ong ay may koneksyon kay Tatay Digong. Hindi rin sila naniniwala na yung kanyang pinapatay na si Osamis City Mayor Reynaldo Paruhinog ay kanyang kaibigan at kasosyo sa negosyo ng iligal na droga. Siyempre, para ano nga raw solo na, 'di ba? Solo ano, hindi na kartel kung hindi ano na, monopoly. Siya, pagkatapos mapanood itong video ay magko-comment ng solid DDS o kaya we love Tatay Digong. Oh, 'di ba totoo naman? Gano'n yung mga comments nila tapos ang ikli lang ng, laman ng utak nila, bayaran, negro, 'di ba? Sabi ni Badong, sabi ko sinasayang niyo lang. Nasuwerte nga kayo, 'di ba kaya kayo nag-comment kako, para 'di ba you were hoping na ma-notice. So nung na-notice kayo, yun yung comment ninyo. My God, nonsense, 'di ba? Merlin Rogelio, maraming salamat po sa pamasko and God bless po sa inyo. And thank you. Alright, so buyers po muna ha. Kita-kits na lang po ulit tayo bukas ng umaga. Mamaya po talaga, promise yun. Meron kasi akong pinag-aaralan ngayon. Right after this live, etong bagong trip ni Amy na parang gusto pa niyang paimbestigahan si PBBM regarding ito sa rice tarification. Yung 'di ba inaamyendahan 'yon. Tapos si PBBM naglabas ng kautusan na binawasan ng 15% ang taripa. At si Amy ay todo react. Bakit kaya? Pag-usapan po natin 'yan mamayang umaga. Okay? Pakatapos lamang ni Mike Abe. Ay, sorry.